Bumelta si Pangulong Bongbong Marcos sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na umano'y illegal drug user. Ang Pangulo, sabi ng Pangulo, hindi niya kapatid ang nagsabi nito. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Malacanang si Mobile Journal Julie Baiza. Julie. Pops J, binasag na ni Pangulong Bongbong Marcos ang katahimikan kasunod ng aligasyon sa kanya ni Presidential Sister Senator Amy Marcos na gumagamit siya ng droga maging ang first family. Sa pagharap sa media ngayong hapon, umamin ang Pangulo na hindi na niya nakikilala ang kapatid. Yung nakikita raw na nagsasalita sa TV ay hindi na ang kapatid niya. Sabi pa ni PBBM, matagal na silang nag-aalala sa senadora at umaasa silang magiging mabuti ang kalagayan nito. Hindi na rin daw sila nag-uusap. Sabi nito, we no longer travel in the same circles, politically or otherwise. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. For a while now, we've been very worried about my sister. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. I hope she feels better soon. Nagsalita na rin ang Pangulo sa naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pinagbitiw siya sa pwesto. Sabi ni PBBM, nagkausap na sila ni Bersamin at walang bad blood sa pagitan nila. Dahil naman direktang nakaladkad ang pangalan ni DBM Secretary Amy na Pangandaman sa anomalya, siniguro raw nila na hindi siya mapaghihinalaang inayos yung kaso o naimpluwensyahan ng investigasyon. Kung wala na raw siya sa gobyerno, hindi na masasabing inayos ang kaso. Sa gitna naman ng panibagong video at mga pahayag ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, hinamon siya ng Pangulo na umuwi sa Pilipinas. Mahaba na raw ang usapan sa fake news at kahit sino pwedeng maglabas ng kung ano-ano. Para magkaroon daw ng bigat yung mga pahayag ni Ko, may hamon sa kanya ang Pangulo. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Pops J, sinabi ito lahat ni PBBM kasunod ng paglulunsad ng DPWH Transparency Portal kaugnay pa rin ng anomalya sa flood control. Pops J. Julie, nandun ka mismo nung sagutin ni PBBM ang akusasyon ni Senadora Amy. Kamusta ba ang atmosphere nung nagsalita ang Pangulo? Actually, yung start kasi ng press conference ng Pangulo, iniulat niya yung paglulunsad nga nitong DPWH Transparency Portal. And then right after that, nagbukas ng floor for a few questions. Yung unang mga tanong tungkol doon sa portal, and then nung nagsimula na yung pagtatanong ng mga other issues gaya ng kay Bersamin, nasundan itong kay Senadora Amy Marcos. Ang initial na reaction ng Pangulo, actually bago niya sagutin yung question, bumuntong hininga muna si PBBM at nakita rin na habang pinapakinggan yung question, medyo pailing-iling siya, Pops J. Yung ilan nga observation ng ilan sa atin na very visible din naman na parang emotional ang Pangulo at malungkot kumbaga yung kanyang naging reaksyon. Una nga niyang binanggit, ayaw daw sana niyang kalad ka rin pa sa publiko, yung kumbaga family matter, personal na usapin nila, pero nagsalita pa rin naman siya at nagbigay ng kanyang tugon. Julie, hindi niya na ba ipiniliwanag kung bakit niya nasabing hindi niya ate yung nagsalita sa INC rally? Pops, hindi na pinalawig pa ng Pangulo yung naging pahayag. Nung tinanong naman siya kung napag-usapan pa ba ito, ang sabi nga niya, hindi na raw sila nag-uusap ni Senator Amy. At magkaiba na nga kumbaga yung landas na tinatahak nila, politically man or iba pang aspeto ng buhay. Julie, may reaksyon na ba si Senator Amy Marcos sa naging pahayag na ito ni Pangulong Marcos? Pops, ang post ngayon ni Senator Amy Marcos, babasahin ko na directly, bongbong ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, ading. Patunayan mong mali ako, gusto kong mali ako. Yan lang yung simpleng post ni Senadora Amy Marcos sa kanyang Facebook ngayong hapon. Wala pang ibang ibinibigay na pahayag ang senadora tungkol dyan. Julie, tungkol naman kay dating Congressman Zaldico, ano itong bago niyang akusasyon para hamunin siya ng Pangulo na umuwi ng bansa?
Pops, siya inilabas ni former Congressman Zaldico yung part 4 nung kanyang video tungkol nga sa mga sinasabi niya or ibinubunyag niya na umano'y nangyari dito sa anomalya sa flood control. Ang sabi ni Zaldico ngayong hapon at nilabas niya yung mga larawan, may mga mali-maletang pera na mga cash out daw na naglalaman yung ilan dyan. Halimbawa, isang larawan na may mga maleta, 1 billion daw yung cash out. Ang sinasabi nito, dumaan daw sa kanya yung pera na yan at idinidirekto or a portion of that na napupunta umano kina former House Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. And yun nga, yung sinagot nga ng Pangulo kanina, madali namang gumawa ng kung ano-ano, madaling maghaka-haka at maglabas ng mga fake news daw, lalo na't ngayon na yan nga daw yung nangyayari. Kaya para kung gusto niyang magkaroon talaga kumbaga ng bigat yung mga aligasyon niya, umuwi na lang siya. Ang sabi pa nga ni BBM, hindi ako nagtatago, nandito ako, haharap ako, so dapat daw maging patas yung kanilang laban kumbaga. Julie, may impormasyon na ba sila kung nasaan na si Ko? Paps, hindi na napag-usapan kanina, no, yung hindi na napalawig pa yung usapin kay Ko o yung whereabouts ni former Congressman Zaldico. Basta yung sinagot lang is yung aligasyon at yung simpleng pagpapauwi ng Pangulo kay Ko. Kanina, Julie, binalita ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga naaresto ng may warrant dahil sa flood control scam. Anong update dito? Serye nga, Pops J, yung mga inilalabas na report ng Pangulo mula doon sa pagsasampa ng kaso hanggang sa paglalabas nga ng warrant of arrest. Doon nga sa ipinaaresto si Zaldico and 17 others, Pops J, yung iniutos na arestuhin kaugnay ng anomalya sa flood control. And kanina ini-update ng Pangulo na nadakip na nga yung iba and ipinost na nga ng Presidential Communications Office yung mga larawan ng ilan sa mga nadakip. Pero kanina, Pops J, hindi yan napag-usapan dito sa nangyaring press conference. Kasi again, limited lang yung naging oras at yung naging pagsagot ng Pangulo. Kaya yung tatlong mahahalagang topics din naman na may kaugnayan of course sa flood control and sa gabinete and mga other allegations sa Pangulo yung nasagot. Julie, ano raw ang posibleng parusa sa mga magkakanlong sa mga wanted na individual? Pops Ray, maging yung PNP at yung DILG, naglabas na rin sila ng mga pahayag tungkol dyan na mahaharap nga sa iba't ibang reklamo yung mga magiging kumbaga accessory or magkakanlong. Kaya ang babala nga sa kanila, ang babala rin ng Pangulo kanina doon sa mga nagpaplano or mga nagtatago, lumabas na kayo, mag-surrender or sumuko na kayo kasi yung mga tumutulong din sa kanila posible nga rin na maharap sa reklamo or pagharap sa kaso. Kaya mas mainam daw na sumuko na lamang sila at humarap sa batas. Julie, ano itong nilaunch kanina ng Pangulo dun sa palasyo? Iba pa ba ito dun sa sumbong sa Pangulo? Pops, iba pa yung sumbong sa Pangulo website dito sa DPWH Transparency Portal na inilunsad sa kanina ng Pangulo. Ang sabi ni PBBM, mas comprehensive daw itong website na ito kumpara doon sa naunang sumbong sa Pangulo. Gamit yung search bar, kapag binuksan ulit nila itong DPWH Transparency Portal, makikita yung pangalan ng proyekto, yung cost, yung contractor, procurement details, at saka meron din doong geotag o actual location, Pops J, ng mismong proyekto. So kung baga, mas detalyado yung makikita ng publiko. Isa pa raw sa magandang feature niya, nakikita na yung satellite images ng project. Dahil nga, Pops J, kaya kasama yung Space Agency, DPWH, magkatuwang sila sa pagbuo nitong website. Bukod doon, iba pang nadagdag sa feature is yung meron ng AI assistant dyan sa gilid. Kapag itinanong mo doon, ano yung proyekto na gusto mong mahanap, ano yung mga impormasyon, ay makakapag-provide yung AI assistant at sasagot din sa queries ng publiko. Bukod pa dyan, Pops J, pati doon sa live bidding process ng mga proyekto, pwede rin mapanood sa pamamagitan nitong website. Maaari pa rin naman, gaya doon sa sumbong sa Pangulo, na mag-report dito sa website na to. Bukas naman daw si PBBM sa posibilidad na pagkakaroon ng third party na mag-check sa legitimacy at sa update ng mga iba't ibang infrastructure projects. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.